Hopefully, she's alive and she is okay. So please tell me what to do. Akala ko, sa teleserye lang po ito nangyayari. Hanggang ngayon, ay wala pa ring balita kung nasaan ang beauty queen actress na si Azenet Briones, na di umano ay dinukot daw ng 4 na kalalakihan, ilang araw na ang nakakaraan. Ang kaibigan nito at kapwa-artista, na si Isabel Rivas, ang ini-interview ng media since sa kanya nang galing ang balita. Ayon kay Isabel, may lunch date sana sila ni Azenet kasama ang iba pa nilang kaibigan kamakailan, pero hindi ito dumating. Binaliwala lang nila yon at baka may ibang lakad o importanteng ginawa nung araw na yon, kaya hindi nakarating. Pero after one day, hanggang sa mga sumunod na araw, ay hindi nila makontakt ang kaibigan. Nagtawagan na lahat sila sa cellphone at messenger nito, pero walang sumasagot. Until isang malapit kay Azenet ang tinawagan ni Isabel, at sumagot naman ito. Wag daw mag-worry at safe si Azenet, sabi nung kausap ni Isabel. Okay lang daw ito, at nagpapagaling. Dinala daw ang aktres sa rehab. Naloka si Isabel. Bakit daw sa rehab wala itong sakit? She's not an addict, gambler, and she's not crazy. Bakit nyo dadalhin doon? Tili daw ni Isabel. Doon na daw natapos ang usapan, at hindi na di umano nagbigay ng detalye ang kanyang kausap. Kwento ng aktres, noon pa nagkukwento sa amin si Azenet. Iyak siya ng iyak. Problema nito ang mga anak. Tungkol daw sa mana, tungkol sa pera. Bakit nila pinapalabas na crazy ang kaibigan ko? She's not. Wala siyang sakit. Mabuti siyang tao at marami siyang tinutulungang charity. Bakit sila ganon? Ayon ni Isabel. Di umano ay humingi na ng tulong sa kinauukulan ng Philippine National Police ang kaibigan, upang matrace ang whereabout ni Azenet. Sinabi rin nito na may alitan umano sa pagitan ng aktres, at ilan sa mga anak nito. Lumala umano ito nang mag-withdraw daw ang mga ito ng 4 million pesos sa bank account niya, nang hindi nagpapaalam sa kanya. Gusto na rin umanong makuha ng mga anak nito ang mana nila kahit na malakas pa ang aktres. I have talked to the proper authorities, and we, her friends, will do everything we can, to get her out where they are keeping her, ani Isabel. Dinipensahan din niya ang kaibigan laban sa mga negatibong haka-haka tungkol dito. Pero sinabi niya na totoong may pinagdadaanan itong isyu sa kanilang pamilya. Pakinggan po natin ang boses ni Azenet Briones, na nai-record ng bodyguard nito, bago ito pinadukot. Kaya nga sabi ko din, pinag-usapan ko, sabi ko, May, ganda, ano lang, sabi ko, di tayo natakausap ng personal, pero kahit pa paano dapat ikaw ay asawa ng anak ko. Medyo tayo, nagsasalita sa asawa mo, di ba, ikaw ba, ganun, asawa mo, siguro naman, ganun, di ba, ikaw, ganun din. Kapag sa pamilya, hindi ka nanunulsol, o kayang anuman, na ikaw ay, hindi pakikialam yun ikaw ay sa kapamilya ka na, gagawa ka ng parahan na para kung baka sakali ikaw makaano na, maiayos mo na, Jo, huwag naman ganyan, nanay mo yan, di ba, ganito yan. Yung mga maliliit na tapos, at saka hindi, ikaw bagay nagbabasa rin. Ikaw bagay hindi ka nga nagsisimba, nagbabasa ka ba? Kung ano mga nakasulat, sa mga pastor, pare, sa Biblia, nakalagay yun. O, sa isip ko, tika muna. Tika mo yung inisip ko na yun, hindi naman ako pupunta ng makot, dapat talaga sa isip ko, pagkaganito and or, isipin din ngayon, kung kayo iniisip din, pinagsiwalaan kong anak ko, na dapat ay kami may signature na hindi po pwedeng mag-withdraw nang wala akong signature. At saka hindi yung kahit na ganun paalam ka, respeto sa nanay mo dahil ako pa rin ang pinakamatakas ang share. At 5 milyon na nandun, nagtataka ko, ba't ganito lang ito, pinag-check ko lahat kung ano pa yung mga account lang niya na baka doon ipinasok lahat. Hindi ako mag-iisip ng ano, but then I have to isip for the worst para ready. Para ang mga anak ko, protection ko, hindi lang siya 4 sila di ba? So, hindi naman ako, hindi nga ako makapag-isip, hindi ko nga kaya disinherit sila Wala sa isip ko yan, di ba? Hindi ako ganit sa pera, hindi kami pinalaki ng mga nanay namin na maging ganit ka, maging tuso ka. Kasi isang taong tuso at mukhang pera, yan words ng demonyo yan di ba? Magtitiis mo, kapatid mo, ganito ganyan. Dapat kang parehas. Ako kagaya sa akin, hindi ako nag-iisip na ipalagay ko kay Jordan itong halimbawa, itong property ito na nasa prime property. Ang sa akin, lahat yan,
equal rights. Dahil apat sila. Hindi ko pwede ibigay ko yung pinakang main dito. Kasi magiging hindi parehas sa mga bata. Yun ang hindi nakikita ni Jordan, ni John Ray, ni James, ni Preciosa. Pirma ng pirma. Bakit ko pipirma? Nagbasa muna ako. Ano pa ito? Bakit pinalilipat na mag-donation daw ako? Sabi ko, teka muna sa lawyer to. Teka, para ako yung doubtful dito. Ano to? Ibibigay ko ng kusang loob, deed of donation sa kanila lahat na, buhay pa ako eh. Pabayaan ninyo ako ang dumiskarte kung ano talaga ang gagawin ko dyan, di ba? Dahil yan, ang nanay at tatay, may karapatan niya ng gumawa ng last will of testament. Kapag namatay ka na, hindi sa kabasahin ng lawyer, meron kang kamag-anak, iwanan mo itong kopya, ganun. Meron kang isa sa vault mo, na meron magkakaalam lang ng vault. Kasi pag ako, dun nyo kunin, halimbawa sa bangko, at yun yung kukuhanin nyo lahat doon yun, at yun nandun yung lahat yung mga binilin ko, di ba? Tama ba yun, Mark? Ikaw, tatay ka. May takot ka sa Panginoon Diyos. Kinuha mo ang 5 milyon, nakita ko na parang di ba? Parang may tumado pa. Kasi may sabihin naman account ko ng akin yung aking ipon, savings at saka checking at saka dollar account ko, akin yun, wala silang pakialam dahil akin yun, mga kinita ko, tinipon ko, di ba? May nakita ko doon sa amin, tinanong ko, siyempre ako, manager yan, ako nanay, ako ang may right ko, di ba? Ano kaya yun, tinanong mo nga muna, di ba, check nga yung pera dito sa ito, dahil last week dapat kukunin ko yun kasi nga parang ang sama ng pakiramdam ko sa kanila, ganito na dyan, okay po, napacheck ko, kinuha ang 4 million. Ikaw kaya ang ama. Di ba? Anong mararamdaman mo? Ikaw ang ina. Ano ang observation mo sa gano'n? Di ba? Wala ka ng respeto sa nanay mo. Ay, ito pinagtatrabaho din akin lang sa pangalan ko at kayo hairs ko lang. Pinagtatiwala ko sa inyo. Di ba kayo magpasalamat? Yun lang sa akin. Magpasalamat ko pinagtiwala ko ng nanay mo na ibinigay sa inyo yan. Hindi naman ako taka, parang hindi ko alam patakbuhin yan. Kumikita nga ako sa mga, diba? At hindi ka ba dapat magpasalamat? Nagtayo ka ng construction idea ko, mag-design ka, ako tutulong ako baback up sa iyo para makapag-start ka. Ibinigay ko sa iyo yung aking isang kamay. Gusto mo yung buong pagkatao ko, lamunin mo, so bakit ganito? Ang anak ko ba't naging utak ay ganito? Na hindi ko itinuro sa kanila yun. Lagi ko sabi kayo ba, kayo naman sa 4, hindi ko alam kung sino magiging puro successful lahat yan. Baka may isang hindi. Ay pag itutulungan nyo ang kapatid nyo, di ba, ito ang nakakaigi. Tutulungan mo, pero hindi ka bigay ng pera. Tuturuan mo, teach them how to fish. Nasa Biblia yun. Hindi mo pwedeng bigyan ng bigyan. Bigay ka na lang ng bigay, di na sana, hindi magtatrabaho. Ang kawawa, din yung kawawa yung kapatid din niya. Dahil tuturuan tumayo sa sarili, na maging matibay, di ba? Yun. Tingnan ninyo, kung ikaw iyon, ano ang inyong masasabi doon? Anong iisip? Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.